Alam nyo ba na diniklara ang 2024 bilang pinakamainit na taon so far? At na-break nito ang target na i-maintain ang 1.5 degrees Celsius na global mean temperature. Okay, share ko lang guys, someone asked. 2024 nga ba ang warmest year ever recorded? Let me explain something. Sa pagpasok ng 2025, kinumpirma ng mga climate scientists na na-break ng 2024 ang target na dapat hindi lalagpas ng 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels ang average temperature ng mundo. Alinsunod ito sa Paris Agreement noong 2015. Ito ay isang global agreement na naglalayong limitahan ang pag-angat ng global mean temperature as compared noong pre-industrial levels or noong panahong hindi pa laganap ang industrialization like fossil fuels, which is around 1850s to 1900s, para malaman kung gaano kalala ang epekto ng human activities sa climate change. Para mas mabilis ninyong maintindihan, for example, noong 2024, ang average global temperature ay around 1.55 to 1.6 degrees Celsius above pre-industrial levels. Ibig sabihin na mas mainit ng 1.6 degrees Celsius ang temperature ng 2024 compared sa temperature noong around 1850s. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pag-angat nito? This means na ayon sa records, ang 2024 ang may pinakamataas na greenhouse gas emission rates. Mainly, pinoproduce ito ng mga pabrika, agriculture at sasakyan. Ang 1.6 degrees Celsius din na ito ay nangangahulugang around 14% ng global population ay nakaranas ng extreme heat waves. Dagdag pa rito, ayon sa napagkasunduan, kung hindi natin ma-maintain ang 1.5 degrees Celsius, at least hindi dapat tayong lumagpas sa 2 degrees Celsius. Kapag lumagpas tayo dyan, magiging mahirap na para sa atin na masolusyonan ang mga epekto ng climate change. But actually, even now, the fight is getting harder. Pero huli na ba ang lahat? No. Kahit naman we exceeded this target temperature, our efforts na pababain ito would still greatly contribute in the future. Magiging mahirap nga lang ito, but there is still hope. Kasi ayon naman sa mga scientists, kahit pa below 1.5 degrees Celsius, hindi pa rin ito safe. Mapanganib pa rin ito para sa mga tao. Ngayon, kung patuloy pa rin itong aangat, mag-a-accumulate ang init sa mundo, further amplifying storms, fires, and drastic calamities. Remember these events noong 2024? Posibleng mas malala pa ang mararanasan natin sa mga susunod na taon kung patuloy ang pag-angat ng carbon emissions ng mundo. Hindi pa huli ang lahat. The future of our planet depends on the decisions we make today. We should reduce emissions, transition to cleaner energy, at paigtingin ang mga climate policies. Because as I always say, there is no planet B. Yun lang. Bye!